Umabot na nga po mga kababayan sa 250 na pasyente nagpapakonsulta sa Snoring and Sleep Center ng DOH East Avenue Medical Center mula August 2024 hanggang 2025. Batay po sa datos ng EAMC, mas mataas ang tsansa ng pagkakaroon ng obstructive sleep apnea o OSA sa mga edad 65 pataas na nasa 64%. Ayon po sa DOH, mahalaga pong maagapan ng OSA para maiwasan ang komplikasyon tulad ng alta presyon, sakit sa puso, hirap sa pag-focus at mga suliraning pang mental health. Kaya hinihikayat po ang publiko na magpakonsulta agad kapag may sintomas ng problema sa pagtulog. Para po sa mas malalimang talakayan, makakasama po ulit natin ngayon si Dr. Lyndon Henry Dacanay ng Snoring and Sleep Center ng DOH EAMC para sagutin ang mga katanungan at magbigay ng payo kung paano maiwasan ang OSA at magkaroon ng maayos na tulog. Good morning, Doc! Good morning, Doc Lyndon. Thank you for the invitation. Ayan, so pag... Kami lang. last week nga daw si Doc Day. 1 minute na lang, usap kami ng OSS. Sabi ko, Tina, hindi pwede ito. Balik natin siya. Ayan. Ay, ang dami ng callers. Kasi nakita ko na yung mga tanong. No? Sabi ko, hindi, balik natin si So, Doc ibig Lino. sabihin po ba nun, Sek, marami na nakararanas nito? At saka importante ito kasi isa akong may OSA. Ayan. May obstructive sleep apnea ako. Pumunta ako sa sleep lab, sa heart center lang nga, hindi dun sa East Avenue. At narekomendahan akong gumamit ng CPAP. Oh. Pero maganda yung istorya ng sleep medicine kasi binabasa ko. Siyempre, tinanong ko yung kaibigan ko, si ChatGPT. Ano ba history yan? Sino kaibigan Na-curious ako kasi. So, 1950s pa lang pala na-discover na meron tayong rapid eye movement sleep. Okay. Yung different phases, 1950s. Pagkatapos, yung specialty, 1975 lang nag-umpisa ang unang sleep lab sa buong mundo sa Stanford University. Pagkatapos, parang 2007 lang, doktor na ako nung nagkaroon ng certification to be a sleep specialist. So, bumulusok yan. And yan, papakwento ko na kay Lyndon. Bakit bumulusok ang sleep medicine? Ikaw, ENT ang training mo. Pero now, you've subspecialized in sleep medicine. Sino ba pwedeng maging sleep doctor? Actually, sir, marami naman po talagang mga pwedeng maging sleep doctor na kailangan makapagtapos muna po sila ng kanilang mga specialty training like internal medicine, ENT, pedia, and pulmo, yung cardiologist po. Cardiologist, So, once na po napasa na po nila yung kanilang special training, pwede na po sila mag-advanced training for sleep Subspecialty medicine. itong sleep. So, subspecialty pa po siya. Subspecialty siya. Talagang may espesyalista tayo. Ito yung super specialist. Super specialist talaga. Parang super pro. Balik na naman tayo doon. So, ngayon po kapag na po tayo na maging sleep specialist, pwede na po tayo mag-diagnose at mag-treat ng mga Saan ka ba sleep nag-training disorder. saan ka ba nag-aral maging sleep specialist? So, nag-aral po ako sa East Avenue Medical Center. Then, pinagpatuloy ko pa po yung aking advanced training sa Taiwan po. Ang haba, no? Pupunta pa sa ibang bansa eh. Oh. Or training. Pero dumadami na ang yung asawa ni Secretary John Vic Remulla. Oh, talaga? Sleep doctor. Sa kanya ko nga nakuha yung recommendation dun sa aking CPAP machine eh. Kung ano yung pinakamagaling eh. Nagtanong ako sa kanya. So thank you, Dr. Balik sex sila pong lahat. ENT rin yun. Yun, ENT si Dr. Remulla. Pero yung gumamot sa akin sa heart center, yung nagpapatakbo doon, pulmonary doctor. So lung specialist na nag-subspecialize in sleep medicine. Kagaya ng video na pinakita mo na Correct. dikit ng maraming meron din mga neurologist eh. Diba? Na nag-aaral ng sleep patterns kasi brain yung natutulog eh. So yun yung nakukuha. Nakakabit yung mga EEG ba yun? Yes Sa po. utak. So yung Yes po. brain waves mo ang kinakabit. Tapos meron naka-strap dito sa sa dibdib mo. Patutulugin ka dun sa laboratory. Sected, ang dami na nga nabanggit no, na yung mga nakakabit sa katawan. So, siguro, Jeff, puntahan na rin natin dun sa ating mga tanong. Ito na, may nag-Viber na Sected mula kay Robbie. Good morning po para kay Dr. Lyndon. No? Nakakatulong po ba sa sleep apnea ang paggamit ng mouth tape at nasal strips sa pagtulog? Okay. So, common question po yan, sir, no? So, ang kasi natin, pag naka-close yung mouth natin, so, syempre, dahil maiwasan yung snoring. So,
ang problema naman doon, kung barado naman ang ilong mo, di ibig sabihin, hindi ka Hindi ka makakahinga. hipopotas yung bibig Oho. mo. So talagang kailangan bumuka yung bibig. So eventually, bumibitaw din yung tape na yon. So kaya hindi talaga siya well recommended rin po yung paglagay ng tape. Meron So pang mga factor yan, yung anatomy mo. Kasi kami, surgeon ako. Yan, So, yan, sir. para patulugin yung pasyente, may classification sila. Meron yung nag-o-obstruct. So, Ito ba di siya yung Malampati score? Malampati. opo. So, yung walang baba, mas malaki ang chance. Tapos, basta may mga tinitingnan sila dun sa scoring system. Yes po. Maraming factors po. Maraming factors. So, yung tape, may or may not work, pero most of the time, yung hahanapin yung cause. Yung Opo. nasal strip sa Doc Lindon, kasi kung yung tape sa bibig, yung nakaganon na, kasi nakita ko yung parang may arko, tapos bubuka, nakakatulong Ayun, ba yun? nakikita ko yan sa TikTok. okay. Diba? Oo. Kumbaga, yung harap lang ang na-expand. Paano naman yung loob ng ilong? Sa airway. So kung yung loob ng ilong barado, hindi rin po mag-work yung mga nasal strip. Ano ba mga pwedeng bumara sa loob ng Yan. Marami pong mga pwedeng magkaroon ng obstruction like pwedeng may nasal polyps Yan, polyp. or pwedeng tabingi yung ilong nung pasyente or namamaga po yung nasuntok. Like ako, nagkaroon ako niyan. May deviated septum ako. Dahil Opo. nasuntok ako nung teenager ako. Inayos pa yun para gumandahing ako. Oo. Pero genetically po, may study po na common po ang septal deviation sa mga lalaki. Oo. So, meron talagang septal deviation talaga sa simula pa lang po. So, pwedeng mag-cause po ng obstruction Doc, po. baka nagtataka yung ating mga tagapakinig at tagapanood. Yung septum, yun po yung tama ba yung hati Sa sa gitna. loob? Yes. Oo, yung gitna. Yung Parang may Cartilage. pader. Kaya po. Kung gano'n, Cartilage buto. nakaganon yun, tapos minsan pag nag-deviate, ibig sabihin, Tabingi. tumabingi siya. Oh. Oh, di ba? Yung Opo. polyp naman, growth na tumubo sa loob ng ilong. Opo. Sa loob ng nasal passages. Opo. Ang airway kasi natin mula sa ilong, sa likod ng bunganga, Yan. sa throat, bago umabot sa lungs. Lahat nun pwedeng magkabara. Opo. Plema lang eh. Yung may sinusitis ka lang, Yes. chronic sinusitis, namamaga yung mga sinuses mo. Yes po. Baka nagtataka, Hirap Jeff, na yung matulog. nagtataka yung mga nanonood at nakikinig, bakit si Sected nakakasagot? Kasi surgeon rin si Sected. of course. Ang ating Secretary of Health. Bago siya maging Secretary of Health, ay isang fully trained and qualified trauma surgeon. Jeff, may tanong pa yata. Ay, ito pa, sabi naman po, sino ba ito? Good morning po, Doc. Okay lang po ba uminom ng melatonin tablet pag hirap matulog? Naku, umiinom ako niyan. 72 na po ako minsan di makatulog mula po kay Ate Eva ng Las Piñas. Doc Lindon. Opo, pwede naman po uminom ng melatonin po pero may certain na dosage po siya. Kaya maganda magpakonsulta po kayo sa doktor po. No? Sabihin muna natin doon sa ibang nakikinig, ano ba yung melatonin? Yan, ano yun? So melatonin po kasi isa siyang parang hormone. Yung hormone siya. Sleep, yung tinatawag natin na sleep hormone. So siya yung nagpaparegulate ng tulog natin. So Kasi ngayon, meron tayong day-night cycle sa ating katawan that is controlled by a hormone. Yung mga growth hormone tayong na-release pag natutulog tayo para Yes. gumaganda yung recovery ng katawan. Sleep is important, di ba? yes, very So, important yung po. melatonin, Doc Lindon, meron, kumbaga sinasabi ni Sected, meron rin yung katawan nating natural. Ito parang dinadagdagan lang. Yes. Pero ito ho ba, meron bang maximum, may safe level? Kasi baka mamaya magpuntahan bigla sa butika lahat ng ating mga kapamilyang nakikinig. So, Kasi yung isang tablet nun, parang nasa 3 milligrams. Tama po. Ayan, mga ganon. Yung Doc. po yung pinaka-safe po, yung 3 milligrams po na melatonin. Pero alam ko, ang indication ng melatonin is travel. sa jet lag, sir, no? Jet Oo. lag, panlaban sa jet lag. May Opo. ibang uses ba ang melatonin? Opo, pwede rin po siya sa mga shift workers natin, like yung mga call center natin. So magagamit natin yung melatonin. So dumadami na rin pala gumagamit. Ilan? Pero I've never Ilan? tried it eh. Oo Okay nga naman po. ako sa jet lag eh. Opo. Sanay na. Sanay na. Ayan. Ilan po dapat na tableta? Ilang 3 milligrams ang Usually once lang po. One isang beses, isang piraso? 30 minutes before bago matulog. Ang dami ko ininom. Mamaya si Jeff. Teka muna, baka maging takbuhan sa butika. Oo nga po. Kailangan Ayan. ng prescription dyan. Opo. Yan. Yes, Hindi na- yes. Saka- ang hindi kailangan ng prescription, hot milk. Ay, Oo. oo nga. Sabi mo, kwento mo bakit magaling ang hot milk Ayun, sa sleep disorder. gatas. Actually kasi nare-regulate po niya yung ano natin, yung ating immune system. So pagka nakakainom po tayo ng milk, mas nare-relax po tayo. So mas gumagana na po yung ating mga sleep hormones. Yes. Opo. At merong
May oras po ba yun? Tryptophan, di ba? That Yan, oo actually, nga. The tryptophan is the one that adds to the Yes po. magandang sleep cycle. Opo. Gusto ko lang po i-add dun sa melatonin po, no? Kasi hindi naman porket pag nag-take ka ng melatonin is yun na kagad gagana. Kailangan madilim po, no? Oo. Kasi environment, Yung environment kailangan ayusin natin. Like, i-set mo yung ano mo na meron ka talagang sleep schedule na ano mo sa sarili mo. Correct. Then also, ito turn off mo talaga yung lights. So yung mga nagiging problema ng mga pasyente natin, yung mga nagse-cellphone. Kasi Oo, yung may blue light. light Oo, kasi blue na light. effect nung cellphone po is nakakapaggising po siya. So kailangan po alisin po yun. Or kung pwede nyo po, i-shift nyo po sa parang Night mode. night mode na parang magiging amber yung color Yes. nung screen. Tama. Opo. So, yun po. And isa pa yung mga windows natin, kailangan talaga at least naka-blackout siya, no? Dok, paano yung mga hindi talaga makatulog? Kasi kanya-kanyang ano yan, kumbaga comfort level. Merong mga natutulog na may konting ilaw, may lamp na maliit, may night light. May effect rin ba yun dun sa... Yung iba nga, gusto. Bukas ilaw. May naririnig. Ay, oo nga. May Oo. music, ganon. Opo, pwede naman po yung ganon. Pwede Pero naman. regarding po dun sa ilaw po, recommended natin either yellow, no? Yellow. Oo, kasi kapag white po talagang medyo nakaka-affect talaga siya. Yung wavelength, no, yung Yung kulay. wavelength, yes. Mga Ayan. tips yan, mga kapamilya. Di ba? Pero ano nga po ba talaga yung pinaka mga ano, yung pinakakaraniwang dahilan ng pagkakaroon po ng sleep apnea? Yan. Okay, so yung mga dahilan, no? So, una po, mga pasyente natin na may obstruction po sa upper airway natin. Ito. So, from your nose, papunta sa may lalamunan. So, sa lalamunan, malalaki yung mga tonsil, malaki yung dila, or yung iba, mahaba po yung uvula, or tinatawag natin yung parang kampana ng lalamunan Yan, natin. nakikita sa loob. Opo. Tapos po, aside po doon yung ating epiglottis rin po. Kasi kung sa pag-examine po namin bilang doktor at medyo flaccid or yung sabi natin medyo malambot siya. So, nakaka-cause siya ng obstruction ko. Okay? Also, yung bite rin natin, kung yung tinatawag namin retrognatic bite, ibig sabihin, medyo naka-atras Receded po yung ating jaw. So, nangyayari po, pagka naka-atras yung jaw natin, yung tongue rin natin, umaatras din po. Yung panga. Opo. Kapag natutulog po tayo na nakasupine, nangyari po, pag nag-relax po yung dilag sa ngala-ngala, bumabagsak po siya. At doon po Supine, Jeff, ibig sabihin nakahiga ka sa likod mo. Oo. Pagka, yun yung mga termino ng Dr. Supine. Pag sinabing pronate, eto doc, I'm sure may natulog rin. Apo. Pagka prone or pronate, nakadapa. May Apo. natutulog na nakatihaya, may supine. natutulog na Ayan. nakadapa. Pag nakadapa naman, doc, solusyon ba yun? Actually, siyempre, baliktad naman yung ano niya, di ba, na-open niya. Pero siyempre, mas-strain naman yung neck mo. Yun naman. and ano. Stiff neck naman ang labas Yes. natin dito. Kaya kung napapansin nyo, kapag meron kayong mga kakilala na obese, yung mga sobrang matataba, bakit natutulog sila ng pahiga? Kasi nga, naiipit lang yung kanyang airway, hindi lang po dun sa laki ng neck, Oo. kundi po dun sa posisyon na kapag nakahiga siya, mas nalulunod po siya. Kaya talagang Naalala ko yung mga obese na yan kasi nung nag-aaral kami ng pulmonary medicine, yung Pickwickian syndrome. Yes. Kilala Yes. niyo ba si Mr. Pickwick? Sino yun? Doon sa ano yun, sa Charles Dickens na, na libro. yes po. And Mr. Pickwick was a very fat guy. And yung typical contour niya, yung malaki tiyan, maliit ang chin, Short neck. yun, ano na yun, problem na ng sleep, obstructive Opo, tama sleep po kayo. apnea. Ayun. So dati ang tawag doon, ano yun? Pickwickian syndrome. Yan. Doon So, nakuha. kailangan sometimes weight loss will improve sleep, right? Yes, actually isa yun sa mga conservative management na pwede nating gawin na pag mag-lose tayo ng weight, so marami mawawala na rin po yung yung taba sa leg natin and also sa ating tiyan, mababawasan para makakapag-breathe po tayo, nakakapag-contract yung ating diaphragm. So yung palang tamang pagkain, ehersisyo at disiplina sa katawan, hindi lang para sa NCD, pati sa sleep pala nakakatulong kung tutuusin. Diba? In fact, yung many of the NCDs can be prevented with correction of their sleep problem. Kaya ako, di ba, check up, pero sa heart center. Pero yung sleep ang nakitang problem. Kasi nung ini-interview ako, yun, sinabi nga, do you snore?
De, syempre, pag sinagot mo ng news store, ire-recommend nila yung sleep laboratory. Yes. Pero Opo. Doc Lindon, paano po ba kunyari, syempre kailangan po natin magpakonsulta sa doktor para malaman po natin if we have this condition. Pero meron bang kunyari ikaw lang o yung mga katabi mo sa kama, meron bang mga signs na pwedeng, ay baka meron siyang sleep apnea? So kung napapansin mo yung sleep partner mo, no, na ang lakas ng snoring, na at minsan may mga iba tumatagos pa sa walls, yung lakas ng lakas nun. Tapos chronic, as in talagang matagalan na nangyayari sa kanya yon. So yun yung mga kailangan i-watch out, and also yung kapag napapansin mo na parang nacho-choke habang natutulog, Bibilaukan. parang nabibilaukan, naghahabol ng hininga. Sinisinok. Kasi humihinto yung paghinga niya eh. Opo. Tapos Ilang segundo? hahabulin. Ilang segundo? Around mga 10 seconds. Sabi ko parang, Oo. May maganda akong kwento dyan. Nag-surgical mission kami sa isang isla sa Marinduque. 4 kaming surgeon. 3 kami mataba. Dahil lahat kami humihilok. Yung isa payat. Naunang natulog kami 3. So, hindi daw siya. Nung gumising na kami, sabi nung payat, hindi, kung nakatulog kagabi, parang orchestra. ang karaniwan, check, ganyan, no? Yung hindi yung mismong pasyente, yung nakakaalam. Correct. Oo. So, sino bang nagkonsulta? Kayo po o si doktora? Si doktora. Si doktora. Gusto ko rin po idagdag rin sa mga simptomas na pwede rin na parang laging inaantok sa Yes, tanghali. yes. Kasi nga po parang dahil kulang yung tulog natin despite na nakatulog tayo within 7 to 9 hours, usually 8 hours, no? Parang pagising mo sa umaga, parang bitin pa rin, parang kang inaantok pa rin. Parang kulang ka sa energy. So, yun po mga senyales po na Kahit yung oras po, sa tinignan nyo yung orasan, mukha naman akong naka 8 hours, pero bakit parang hindi rested? Kulang yung pa. Pagod ka pa rin. Pagod pa rin. Oo nga. Pero Dok, bakit naman daw po ba mas mataas yung chance ng pagkakaroon nitong sleep apnea ng mga medyo may edad na, mga 65 years old pataas? Alright. Kasi sa elderly, napapansin natin yung muscles natin kumbaga mas lumalambot siya, mas hindi masyado siyang nagko-contract dahil nga sa aging process natin. So ang nangyayari po dahil weak yung muscles natin, yun nga, mas may tendency na mag-collapse po siya. So yun po yung natin sa mga elderly. Ayun. Matanong ko yung sleep laboratory nyo dyan sa Snoring and Sleep Center. Center Yes. sa East Avenue. Nagulat ako kasi nung una ang mga sleep laboratory sa private hospital lang. Kasi mga super special. So natuwa ako na meron na rin ng East Avenue. Kailan nyo inumpisahan yan? At marami na ba kayong pasyenteng nagamot yan? Opo. Nag-start po kami ng 2015. Opo. So, nung binuksan po natin yung sleep center natin, it's around kung ito total natin, siguro mga nasa 1,000 Dami to na, 500, mga ganyan na po siguro. Na nagkaroon lang po ng, nag-stop lang po yung sleep center nung pandemic. COVID to. Opo. Covered ba ito ng PhilHealth? Opo, covered Yan. po ito ng PhilHealth. Kaya po, madali lang po para sa mga pasyente na hindi naman po kailangan talagang Kasama ba ito dun sa zero balance? Kasi hindi naman to admitted outpatient laboratory to. So may copay ito. Sa ating rules sa zero balance o siniro Meron ba, balance Doc? nyo na rin? Actually, ang namin po is admitted po yung patient. Ina-admit Opo. nyo. Opo. Tapos yun po na-avail po yung PhilHealth po niya. PhilHealth. Tapos sini-zero balance yun dahil admitted. Opo. Utos ni President. Yes po. Opo. Na lahat ng Ayan, mga- Tapos saka pa rin po nasa yung- basic accommodation. Yes Pero po. pag nag-private room siya, may copay siya. May bayad siya. Tsaka may professional fee siya. Ayun. Opo. Ang sinasabi kasi nila parang sleep test, parang pangmayaman yan. Ganun yung Yan, tunog, ganun. di ba? Tama. Pero ito covered po ng PhilHealth. Pwede maski sino po sa ating mga kababayan. Opo. May follow-up question, Doc Lindon, no? Although, mamaya kasi makikita nyo yung ginawa namin. Pero tanungin na rin natin, ano yung mga tests sa Snoring and Sleep Center ng DOH East Avenue Medical Center? Ano yung mga, di ba may mga kinipit kayo sa akin? Ano yung mga test na yun, Doc? Okay, so kailangan kasi ma-identify natin holistic, no? So, una yung EEG, yung EEG. yes po. Hindi yan ECG, iba yan. Hindi Iba po yan, para ano, para electroencephalography. Yan. Opo. So, bali check po doon yung mga brain waves natin, no? So, ma-identify natin kung
gising o tulog yung So yung pasyente level of natin. sleep mo kung REM 1, 2, Yes. 3, 4 na. Kasi doon natin malalaman kung nakakapunta na po sa Deep. deep sleep yung patient, no? Mm-mm. Tapos meron po tayong mga sensors rin po para po sa ating flow thermistors. Yun po yung nagpapaano po sa pressure nung pasyente natin. And also yung snore sensor, meron rin po para naririnig rin po natin kung gaano kalakas po yung tunog. Meron rin po tayong mga belt na nakakabit po. So, yung mga belt na yun para chinecheck po yung ating breathing. Okay? Yung pattern po ng ating breathing. Paghinga. Kasi doon po natin nakikita kung may sleep apnea po kung humihinto po yung paghinga. Siguro define mo, Doc, yung apnea. Ano ba yung apnea? Okay. Yung apnea po kasi is ano po siya, isa po siyang condition na nagsa-stop po yung ating breathing more than 10 seconds po. Opo. So then Nadidinig yan sa iba naghihilik eh. Yung kala mo, tapos biglang hihinto. Oh, gising pa ba? yung ang importansya po ng ating sleep test po is ma-identify natin kung meron ba talagang sleep apnea yung ating pasyente at kung ano yung severity ng sleep apnea. Kasi pwede kasing kapag nanonotice lang natin, humihinto. Pero sa sleep test makikita natin gaano kadami, gaano kadalas. At saka yung apnea, para alam ng mga kababayan natin, pag hindi ka huminga, walang oxygen yung brain mo. Yes po. Yun ang pinakamabigat doon. So, Para kang nasakal, sir. oo, pag huminto yung hinga mo. Oo. Huminto yung hinga mo, walang oxygen papasok sa lungs mo, walang oxygen pupunta sa brain mo. Yes po. Kaya nagigising sila in the middle of the night. Yes. Sek- Kasi Tsaka, hypoxic yung utak. Yes po. From very deep sleep, biglang magigising. Ganun nangyayari sa akin nung meron akong... That it will lead to Yeah. different complications Yan na po. Nabanggit ni Sected Doc Lindo na yung hypoxia. Yes po. Ano ba yung kondisyon na para bang nung nag-usap tayo, 'di ba, may mga komplikasyon na kapag nagkakaroon ka ng obstructive sleep apnea, para ka na ring papunta doon at nagkaroon ka ng hypoxia. Apo, so syempre kapag yung brain natin, no, na nadedetect niya na bumababa yung oxygenation natin. So inuutusan niya yung puso natin na magpump ng heart Yun. para makapag-compensate, Pinapabilis no? niya. Para makabawi siya dun sa loss ng oxygen. So kapag ganun, syempre na-overwork yung heart natin, nagkakaroon tayo ng mga cardiovascular problems, Yun. uncontrolled hypertension. High blood. Tapos yan. hindi lang po sa puso, pwede rin po siya maka-affect sa ating diabetes, insulin resistance. Tapos marami rin po mental health rin po kasi yung concentration natin naapektuhan rin po. So marami pong ibang factors. Tsaka yung iba, pagkapuyat, kaya ako tumaba pala ko is because may OSA eh. Dahil kulang ang tulog ko and I have to be awake as a doctor, kumakain ako. Ang Kasi interpretation, pag kumakain Sec, ako, nagigising ako Ganun with the na. sugar. Yes So po. tumaba ako. Yung mga, Tsaka Sec, parang ang iniisip po ng mga pagod, ay baka kulang ako sa pagkain. Oo. Hindi nila napapansin na yung pala, tulog pala. At Kulang hindi na- lang basta-basta tulog, quality na Na tulog. yun, yung Tulog. quality sleep. Ayan. Deep stage 4 sleep. Pinapakita nila yung mga yung mga laboratory kanina, yung mga gamit baka Ipapakita Gusto natin mong yan na, paliwanag yun? sir. Yan. Oo.